Alam kong hindi nyo pa ito nasubukan, so kailangan nating gawin, at saka napakasarap nito, napaka-crunchy. Grabe, pag kinain mo to, magugustuhan mo, at saka marami kang makain nito dahil crunchy nga siya, at masarap talaga, as in itong cookie na ito. So wala ito sa atin, kaya nagluto ako, sumubok ako magluto. Napakasarap, madali lang kasi yung ingredients niya, kaya gumawa ako. So tara na, let's go, gawin natin. At saka natutuwa ako sa pagprito-prito nito, napakasaya magprito ng ganito. Tara na guys, magluto tayo guys. Tara, subukan na nating lutuin. Sarap. Ito na yung ating ingredients. 3 small eggs. Pero pag malalaki, 2 lang. A pinch of salt, tapos castor sugar, 80 grams. Kasi nga, malilit yung itlog. Tapos meron akong 200 ml coconut milk. Ihalo lang natin yung mga ingredients. Tapos, mix lang natin hanggang matunaw yung itlog at saka yung sugar. Ayan, halo-halo lang. Halo-halo. O, di ba madali lang yung mga ingredients niya. Tapos, meron ako nung 120 grams cake flour. Ihalo lang din natin sa ating mixture. Ayan, hanggang matunaw lahat. Dagdagan natin ng 60 grams na cornstarch. Kasi yung cornstarch ang magdadala ng crunchiness sa cookies na ito. Dagdagan natin. Sa huli na natin idagdag yung cornstarch. Huwag nyo ihalo sa cake flour. So, ayan. I-sieve natin yung ating mixture para walang mga lumps na makasama kapag ilutuin na natin. Iprito natin. So, ayan. Ready na ang ating mixture. Maglagay tayo ng mantika. Initin na din natin yung molder kasi kailangan natin ng mainit na molder. Pag mainit na siya, ipat-dry natin sa tissue paper, kitchen towel. Tapos ilagay na natin sa ating flour para didikit na yung ating mixture. Tapos i-fry na natin diretso. Ayan, pag fry na natin, ito na yung lalabas. Kailangan mainit talaga yung molder. After nyo tanggalin sa ganyan, ibalik ulit yung molder sa mainit na mantika para iinit na naman siya ulit sa susunod na paglagay natin. So ayan, mainit na yung ating molder. Ayan, dumikit siya, diba? Ayan, iprito na natin ng ganyan. Kasi pag hindi siya mainit, hindi siya didikit, guys. Tsaka pag naglagay kayo, wag din lagyan ng umaapaw sa molder kasi nga didikit, mahirapan tayong kunin. Mahirapan tayong tanggalin yung ito nasa molder. So ayan, kailangan ipa-dry nyo talaga sa kitchen towel every time na magkuha kayo ng mixture. So ayan, madali lang siya tanggalin kapag sobrang init at saka hindi umaapaw yung ating mixture sa molder. So ayan, i-fry lang natin ng golden brown, not really brown, medyo brown lang siya. Ganyan, okay na yan siya. Tapos ilagay natin dyan sa ating kitchen towel para ma-absorb yung mantika. Ganyan lang. Basta every time na maglagay kayo ng new mixture, initin nyo muna ang molder. Pagkatapos tanggalin ay ilagay muna ang molder sa kawali na mainit na mantika. So ayan, yung ating nagawa na. Kuha mo ulit tayo ng mixture. So ayan, mainit na yung molder. Maririnig mo yung tunog kapag kumuha kayo ng new mixture. So ayan, mainit yung mantika. Maganda siya tingnan kapag mainit na yung mantika kasi nga kumukulo siya na masyado. Nakakatuwa lutuin. Ang sarap magluto nito, guys. Nakakatuwa, as in, grabe. Nakakatuwa talaga siya. Kasi pag prito niya, di ba? Nakakatuwa kasi makikita mo yung pinrito mo na maganda pagkatanggal sa molder. Kaya nakakatuwa. Ay, tsaka paborito ko tong kainin. Tsaka ito palang niluto ko, wala pa to siyang sesame seed. Yung una ko niluto, plain lang to siya. So, sa susunod na yung tira, ilagyan ko ng sesame seed
So, ayan, ganyan lang siya. Ito ay wala siyang sesame seed. So, luto na siya. So, ganyan lang. O, diba? Maganda tingnan. O, so, ngayon, lagyan ko siya ng sesame seed. Ayan. Mas masarap kasi pag may sesame seed. Lagyan ko siya ng madami. 2 kutsara. So, ayan. Tapos, haluin natin. Maganda kasi siya tingnan pag naluto na kapag may sesame seed. So, tara, subukan natin yung mayroong sesame seed. So, mainit na yung molder. Ilagay natin dyan sa ating mixture na may sesame seed. Napakaganda. Nakakatuwa magluto ng ganito. Tingnan nyo yung mga sesame seed, dumidikit, diba? So, yung mixture din, madali malaglag kasi madaming sesame seed. So, ayan, tanggal agad. O, diba? Nakakatuwa talaga tingnan. Yung mga maliliit na lumulutang, tanggalin nyo na lang para hindi mapagod, hindi masunog. So, ayan. Nakakatuwa talaga to. Tingnan yung mga sesame seed, madami. Dinamihan ko kasi pwede naman 1 kutsara lang. Siyempre, alam mo na marami tayong stock. So, yan dinamihan ko na lang din. So, ayan. Every time na magprito kayo, yung molder pagkatapos, iinit ulit. Saglit. Para mainit yung molder. So, ayan na. May sesame seed. So, maganda siya tingnan kapag may sesame seed. Ito naman, walang sesame seed. Plain lang. So, ayan na. Luto na ang ating cookie. Ito ay, tawag nito ay rose cookie or honeycomb cookie. So, sobrang sarap nito. Ginagawa nila to pag Chinese New Year, kapag Hari Raya, ganun, marami silang ganito. So, mahal din to binibinta dito, mga 20 plus ringgit. So, mga dyan, mga 200 plus, 300 plus, ganun, depende kung malaki yung paglalagyan nyo. So, pwede ibenta ng mas mahal kapag malaki. So, normally, mga malalaki talaga yung nilalagyan nila. So, ayan na siya. Luto na. Subukan natin kainin. So, ayan. Narinig nyo yung crunch niya. O, diba? Ang sarap. Napakasarap kainin. Crunchy. Kain tayo. So, ito na yung ating honeycomb cookie on rose cookie. So, ayan. Pwede nyo siyang ibenta. Madali lang kasi yung ingredients, diba? Ilan lang din yung ingredients. So, pwede na siyang pang negosyo. So, ito lang siya ang aking recipe na cookies. Kain muna tayo. Subukan natin kainin ang ating niloto. Kung masarap ba? Napakasarap nito. Paborito ko talaga ito, guys. As in. So, kain tayo. So, ayan na. Natikman na natin ang ating cookie. Ngayon ay lalagyan natin ng ito para ma-absorb yung oil sa ilalim. Kapag nilagay na natin sa ating jar. So, ayan. Ngayon, ilagay na natin. I-arrange lang natin para maganda tingnan. Ay. So, ayan. Ayan na siya, ang aking cookie na niluto. Honeycomb cookies or rose cookies. Sa ibabaw din lagyan din natin. Okay, para ma-absorb yung oil. Pagkatapos natin takpan ay lagyan natin ng tape. Nakalimutan ko i-video pala yung tape. So, ayan lang. Thank you for watching. Bye!